Halina't tubaran natin ang pagkatao ni Jay Manalo. Ano ang naramdaman niya nang una niyang marinig ang boses ng kanyang ina? Ilan nga ba ang panganay niyang anak? Totoo bang Totoy Mola si Jay Manalo? At Jay Manalo, may karanasan na ba sa bading? Ang lahat ng kasagutan dito lang sa Showbiz Now na Throwback. Isang magandang hapon po muli sa inyong lahat mga kapatid. Dito po sa bandang likuran ko ay iba't ibang obra ang nakadisplay. Iba't ibang kulay, iba't ibang haplos, iba't ibang paksa. Pero kung tatanungin niyo po ako, lahat po ng kulay na ito ay mawawala ng saysay kapag ang tinutukan natin ay ang buhay ng ating bisita ngayong hapon. Magaling po siyang aktor, gwapo, pero mas gusto ko pong sabihin na siya ay isang mabuting tao. Si Dodong Jay Manalo. Magandang hapon sa'yo. Salamat po, Nay. Alam mo na, kung tutuusin, hindi na natin dapat pang magkwentuhan ngayon dahil isang bukas na aklat ang buhay mo sa akin. Ikaw ay ipinanganak sa Hanoi, na Saigon na ngayon. Saigon. Isang Vietnamese ang iyong nanay. Gaano katindi ang sakit ng loob mo na lumaki ka na walang ina nang umalis na ang nanay mo? Saan ka muna lumaki? Paiba-iba po kasi nung way back 1979, naghiwalay po sila ng tatay ko. Bali, ang kasama ko po, tatay ko, saka yung kanyang kinakasama that time, si Taperla, tatandaan ko. After mga ilang taon din, 1980, malis yung airpot ko. Naiwanan ako doon kay Taperla. Every night, umiiyak ako kasi parang at that young age, parang nararamdaman ko na may nangyayaring hindi maganda. Kita ko, iba yung kasama ni... Ay, masama sa loob ko kasi tatay ko, akala ko tatay ko yung nakikita ko. Yun na naging dahilan kung bakit bumaklas ka? Hindi, to be fair with Taperla naman, mabait sa si Taperla. Siguro sa kanya, hindi nga maganda yung nangyayari, ginawa niya, dinala niya ako kay Lola sa Tondo. Nag-cigarette vendor ka? Nagtinda rin po ako ng sigarilyo. Yung mga biyaheng Recto Rivera sa amin, papunta sa amin, San Antonio Rivera, sumasabit ako sa jeep. Ang daming kakompetensya, ang daming mga takatakboys. At saka Jay, di ba totoo na napakalaki ng utang na loob natin sa kahirapan, ano? Sa nakaraan. Paano ka napunta ng Pandibulacan? Nasa Arangke naman po ako nung time na yon. Yung mga barkada ko ron, yung mga taga roon mismo. Nagkakayayaan kami sa Roas Boulevard. Naliligo kami sa tabi ng US Embassy sa dagat. Madalas kami bumabalik doon. Merong parang isang lumapit sa akin na kasi yung nunal ko rito sa batok, katulad nung nunal nung kuya niya. Okay. Niya. Parang yung kuya niya kasi hindi niya nakakasama. Tapos tinanong niya ako kung ano ka ba? Parang stowaway or wala ka bang magulang? Ganun. Sabi, kung gusto mo sumama, nung dinala niya ako, nagustuhan ko na, naampon na ako. Alam niyo po mga kapatid, napakasalimuot ng buhay nitong si Dodong. At talaga namang ang aga-aga niyang hinamo ng kapalaran. Ang hinaing po ng isang anak na lumaking walang mga magulang ang tututukan natin. Ano yung naramdaman mo nung unang-una mong marinig ang boses ng nanay mo pagkatapos ng mahigit na 2 dekada? Totoo ka ba? Mahal mo ba ako bilang... Ewan ko, hindi ko rin maintindihan talaga eh. Basta tinatanong ko siya. Taong 1997 po, nasa kabilang linya ng telepono ang kanyang dakilang ina at siya ay nasa studio. Ano yung naramdaman mo nung unang-una mong marinig ang boses ng nanay mo? Hindi ko po inaasahan na maririnig ko kahit boss lang eh. Kasi ang dami kong tanong sa kanya. Kahit wala akong talagang total knowledge about God or Lord na ano, kahit siya tinatanong ko. Ang tanong ko sa kanya, asan ang nanay ko? Bakit yung mga ibang kaibigan ko may nanay? Bakit ako wala? Ewan ko, hindi ko rin maintindihan talaga. Umuwi dito ang nanay mo. Unang naramdaman mo nung yakapin mo si Miss Kim Lan Jones. Magkahalo po eh. Tuwan-tuwa ako kasi nga sa tagal hindi ko siya nakita. Maramdamang niyayakap yung nanay, na niyayakap din pabalik. Masaya ako na merong marami pa rin naglalaro sa isip ko. Gusto ko rin magalit sa kanya. Pero siyempre, nangingibabaw pa rin yung na-miss ko yung nanay ko. Pero hindi naging bahagi ng buhay mo na magiging artista ka, di ba? Hindi mo kalain yan eh. Pero sumali ka sa isang contest, di ba? At dun ka napansin. Opo. Paano nangyari yun, yung pag-artista mo? May nakapansin mo kasi sa akin na pinag-BTR ako. Gusto kami sali sa Mr. Pogi. 3 kami. Tapos nung sinabing, sige, pupunta na tayo ng Broadway. Umayaw yung 2.
Sabi ko lang naman ako sumali. Umayaw na rin ako. Bumalik uli yun si Mother J. Yan, eh. Sabi niya, "O Jay, ayaw nung dalawa, ipasok na lang ta Man of the Year." 1992. Ngayon, sinali naman ako kasi first runner-up po ako. Alam niyo po mga kapatid, inaanak ko ang isang anak niya. Pero kung tatanungin niyo ako ngayon kung ilan ang kanyang panganay, hindi ko po kayang sagutin yan. Isa pa po akong itatanong sa kanya ngayon na sana'y maibigay niya ang totoong kasagutan. Totoo po bang Totoy Mola, si Jay? Hindi naman po natin masisisi mga kapatid kung bakit bumilang ng maraming karelasyon si Jay Manalo. Sa tindig, sa itsura. Pero hindi ko talaga kayang sagutin. Ilan nga ba anak ang panganay mo? 6 po. 6. At ang 6 na ito ay nakikita mo pa rin itong mga batang ito ngayon. Yung isa po nasa States na doon nag-aaral po. The rest, nakikita ko na. Nagpupunta sa bahay. Paano kang umibig, Jay Manalo? Gaano kalalim kang umibig? Nung time na pinabinata pa, basta't nawala ako sa sirkulasyon ng grupo. Barkadahan. Alam mo yung longing ka sa isang ng babae, pagmamahal dahil sa nanay, di ba? Mother figure. Mother figure. Okay, Hindi yan naman. po yun, mother figure. So, malambing ako sa babae. Maano ako sa babae, showy masyado. Kahit na nasa labas na medyo. Pero syempre, nasa ano pa rin, nasa tama pa rin. Paano mabuhay ang isang Jay Manalo sa maraming pamilya na katulad ng ganito? Paano mo hinahati-hati ang oras mo? Tinatawagan ko yung mga nanay, pahiram niya na birthday ko birthday ko naman, sama-sama. Tapos mag-outing kami, nalabas. Pero nakakatuwa si Riza, ang iyong asawa, dahil talagang nabigyan ka niya ng pagkakataon na makasama ang mga anak mo at makasama niyo nang kasama siya. Opo, kahit naman po nung nag-uumpisa kami, na wala pa kaming anak, ganun no siya sa mga anak ko. Kaya sa kanya ko nakita na, okay, sabi ko, Pwede pala, sabi ko, kung may tao palang tatanggap sa akin ng ganito. So, ganun siya, naging close siya sa mga anak ko. Kaya talagang yung wife ko, wala akong masasabi. 14 years na po kami, 12 years na kami kasal. Pag kinakambal sa pangalan mo yung Totoy Mola, ano naiisip mo? Ano nararamdaman mo? Yung ginagawa ko po yung movie sa Yumaong Rico Mambo, sinabihan niya ako na, Jay, hanggang sa tumanda ka na, tatawagin ka ng Totoy Mola. Pero dapat sagutin natin sila sa paraang pinakamaganda na kaya mo kung karapat-dapat ka bang tawaging Totoy Mola? Pelikula lang po yun. Sakto lang po. Kung tangke ba ang dala mo o terador lang, kung paano mo gamitin. Last question ko. Anong impression mo sa mga bading? Mabait, nakakatuwang kasama. Dahil sa kanilang pagkatao na pinuputya sila ng iba, doon nila na lalong nailalabas yung kanilang talent na hindi nila alam ng iba, na magugulat na lang sila. Okay. So, wala namang problema sa bading. Last question ko na talaga to, bago ako matapos mga kapatid. Nagkaroon ka na ng karanasan sa bading, wala pa? Meron na. Maraming salamat sa iyo, Jay Manalo. Thank you so much, anak ko, sa pagiging totoo, sa pagiging mapagkumbaba, sa pagiging magaling na aktor, pero higit po sa lahat, sa pagiging mabuting tao na may mabuting puso. Jay, thank you so much. Salamat po, Thank you Salamat so po. much. Salamat po.